Magandang umaga po at magandang araw sa mga manonood at sa mga subscribers. Kumusta po kayo? At umaga tayo ngayon at mag-aabono ng kukupit na organic para sa tanim. At imbis na magkape, ito muna ang dala ko ngayon, pan-spray at saka kukupit na pandagdag pampataba sa mga tanim. At dito ngayon sa kapaligiran, napakaganda ng umaga at magdilig sa mga pananim at mag-aabona para maging maganda ang kondisyon sa mga tanim. At let's go! Ang ganda ngayon ng panahon at hindi mainit at parang paulan na, pero napakaganda at malamig ang kapaligiran. At ito na, dinala natin itong kukupit. Wala po itong halo at pure po ito mga katanim. Ayan. At ilalagay natin sa bawat puno sa tanim. Ayan siya. At kung makikita natin, ayan yung medyo mataas na, kailangan abunuhan pa uli o applyan na ilalagay natin ng kukupit. Bali, ang material nito sa pagkumpos, una ay balat ng saging sa ilalim, pangalawa ay natural soil, ang pangatlo itong mga bilog-bilog na duck manure at saka ipa at saka soil. Bali, apat panlima ito na kukupit na materials ito. At sa susunod, pag malaki na yung soil claylom na in-order pa sa Lazada ito, at pinadala lang doon sa kabilang barangay at ito ay binili. Mura lang itong kukupit dito sa amin. Ngayon, let's go. Ihalo na po natin. At ganito lang po ang paglagay. Ayan. Papaikot natin sa puno. At hindi na tayo maglab dahil sa gabal lang po ito. Ayan. Mataas na po kasi ito. Mga 5 inches na. At kailangan natin i-cover. Ayan. Ayan na po, at katapos natin mag-apply ng kukupit, at ayan na, para ang kanyang pagtubo ay masuportahan na sa organic at para siya ang kanyang grow ay mabilis. Ngunit ito, makita natin may maliliit pa siya. Ayan, napahabol. At ganito lang po. At sa susunod, at pag dumating yung order po namin na claylom soil, at papatungan naman po ito ng yung soil loam na in order po. At kahit nang wala ng soil, kasi may organic na po ito sa ilalim, pwede na po ito hanggang sa pagtubo niya. At lagyan pa natin ito ng mga fertilizer dahil ito ay organic lamang, support sa organic. At para ang kanyang soil ay hindi pag mag-ulan ay hindi siya maanod o matangay. So yan ang cover natin at hindi inalis para pag mag-ulan maproteksyonan pa po ito na itong nilagay natin na kukupit at kaunti na lang ang natira, ilalagay pa doon sa kabila sa may carrots. Yan. Yan. At okay na po ito.
Ayan na po siya ang mga tanim at maghihilti na po siya. At lilipat tayo sa kabila doon at lalagyan pa natin. At ito naman dito sa may carrots, hindi pa natapos, nilagyan ko na po ito. Kailangan may upuan tayo. Ayan. At ayan po siya doon sa kabila. Cauliflower at saka broccoli. Ito naman halo-halo po to dito. Yung carrots. Ayan. Kalabasa, squash at saka cauliflowers. Ayan siya. Assorted siya. At kung bakit siksik yung tanim, ang iba dito ay ililipat ko po. Bali isa lang dito ang patutubuin. Ayan. Ito. Or either itong isa. At dito may kulot-kulot dahil sa ulan. Ayan. Yan ang tendency ng panayang ulan. Para siyang ito, nagyayelo dahil nga ay lagi mag-init tapos mag-ulan. At tatapusin na po natin itong paglalagay. Ayan lang po. May organic na po din ito. Katulad sa kabila yung sinabi natin kanina na mga materials na ginamit. Ayan po siya. Sa susunod ay applyan po natin ito ng humus. At kahit ganito lang po sa garden o backyard at marami po materials at medyo lang matrabaho, sinabi ko po na kahit maliit lang ay maalaga araw-araw. Ayan. At kailangan hindi din siya paabutin dito dahil mayroon pa siya dito talbos. Huwag siya i-pull. Mayroon din anito siya yung limit ang atin paglagay ng mga ganitong additional sa organic din ito. At kulang dito soil sa kabila. Ayan. Ayun, natabunan na. Kailangan hindi matabunan yung kanyang talbos. Ayan. Ayan po, natapos na natin applyan ng kukupit. Ayan na siya. At medyo na maganda na ang pananim at medyo siya napakaganda, parang nakakahinga ng maluwag. At hindi na katulad doon sa soil na matigas pa at saka mayroon pa mga ano siya, mga isto na mga maliliit. Kaya ito at hanggang sa pag laki na niya. At ito mahaba na itong mga carrots. At ganun pa rin. Ayan. Yung cover natin sa mag-ulan man o mag-init. Kanina kasi nag-ulan. Kaya kinubiran po natin. Ayan. At dito nilagyan natin ng mga tuyo na dahon para pag mag-init ang araw hindi siya doon mag-absorb o mag-reflect. At dito lang siya. Naubos din yung isang planggana na malaki. At halos ilang kilo, mga 10 kilo siguro ang na-apply natin sa dalawang itong backyard na planting. At dito tayo sa kabila. Ayan. Ayan na po. Ang purpose po nito para hindi siya mag-absorb ang reflector ng init. Ayan. Pagkatapos po natin applyan ng kukupit at didiligan po natin ng tubig. Itong tubig na ginamit natin at hindi po ito galing sa yung mayroon chlorine na sa mga gripo. Galing po ito sa puso o sa river o sa bukal o sa ilog para maganda dito ang pananim. Ngayon, dahil po ito ay medyo ano siya, dry at atin po i-sprayhan. Ayan. Para malamig ang pananim. Sa mga ganitong po na pag didilig, wag po mag-idilig yung mga galing sa gripo kasi may chlorine po yun. At galing po ito sa bukal or sapa or mayroon po kayo puso.
Ito, hinakot ko po ito galing sa ilog at bukal po doon. So ganito lang po at pag-apply at atin lang po babasain yung kukupit na atin inilagay sa atin planting. At hayan na po ang kondisyon ng itong mga planting natin at tapos na po ma-sprayan ng tubig. At maganda na po ang kondisyon ng soil. Tapos na po tayo mag-apply ng kokopit na organic para sa tanim at maganda po sa umaga exercise at pagkatapos mayroon po product. At sa iba pa po na atin sa susunod na pagbabalik natin at makikita sa mga iba-iba pa nating pagtanim. At shout out po sa lahat at God bless. At saludo po ako sa ating mga kababayan at maraming salamat po sa inyong suporta at sa panonood. At sa muli natin sa pagpapatuloy at pagbabalik Tanim Oras Vlog sa YouTube channel.